Ecclesiastes 3 verse 1 to 8, mga ngaral 3 verse 1 to 8. May oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. Ayan. Okay na ba? Mag-intercede kayo para hindi magulo-gulo. Ayaw ng kaaway na mapakinggan natin ang mensahe ngayon. Okay? There is a time for everything. And a season for every activity under the heavens. A time, wala. May oras sa pagsilang at may oras sa kamatayan. May oras sa pagtatanim at may oras sa pag-aani. May oras ng pagpatay at may oras ng pagpapagaling. May oras ng pagsila at may oras ng pagpapatayo. May oras ng pagluha at may oras ng pagtawa. May oras ng pagluluksa at may oras ng pagdiriwang. May oras ng pagkalat ng bato at may oras ng pagtitipon nito. May oras ng pagsasama-sama at may oras ng paghihiwalay. May oras ng paghahanap at may oras ng paghinto ng paghahanap. May oras ng pagtatago at may oras ng pagtatapon. At may oras ng pagpunit at may oras ng pagtahi. May oras ng pagtahimik at may oras ng pagsasalita. Verse 8, may oras ng pagmamahal at may oras ng pagkagalit. May oras ng digmaan at may oras ng kapayapaan. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Holy Spirit. Okay? So, nasambit doon na may oras ng pagpatay at may oras ng paghilom. Yung pagpatay doon, hindi ibig sabihin ay pumatay tayo. Hindi po yun. Ang tinutukoy doon ay yung pagluluksa, kaya ang kapalit nun is healing, paghihilom. Okay? Ayan. Okay. Sa verse 11, ang sabi doon, He made all things beautiful in His time. Masyado bang malakas? Okay lang. He made all things beautiful in His time. So, ang ating title ay Trust God's Timing and Season. Mula sa ating binasa, lahat ay may kapanahunan, hindi po ba? May panahon sa pag-iyak at may panahon sa pagtawa. May panahon lahat. So, ibig sabihin, God is a God of time and season. Amen? God is not inside the time. Hindi siya hindi siya nakokontrol ng time, hindi siya napapaloob ng time. But God honors time dahil galing sa Kanya yan. Kaya nga, isang napapaloob sa Kanyang mensahe, isa sa pinakamahalagang mensahe ng Panginoon ay lagi niyang sinasabi, time is at hand. Time is at hand, ang isang mahalagang mensahe na lagi niyang nababanggit. Ang oras ay malapit na, kaya pahalagahan po natin ang oras. Time is very essential. Sabihin mo nga sa katabi mo, time is essential. Napakahalaga sa atin ang oras. At isa sa mga lumilipas at dumadaan na hindi natin pwedeng ibalik ay ang oras. Tama po ba? Ang oras, pag dumaan yan, ay hindi mo na maibabalik. Amen? Time is not just a goal, but time is life. Life, kunayo man. Isa sa ating pinagpapasalamat dapat sa Panginoon ay oras. Kasi ang oras ay regalo. Kasi kung hindi tayo binigyan ng oras, abay, dead end na natin. Nandun na tayo sa sementeryo. Pero God is so good, binibigyan tayo ng oras. Ang oras ay regalo, tandaan po natin yan. Kaya pag-gising mo pa lamang sa umaga, anong gagawin mo? Lord, maraming salamat sa aking buhay. Dahil binigyan muli tayo ng oras. Amen? Marami ang natigil na ang kanilang oras, kaya nandun na sila sa sementeryo. But praise God, we are still alive. Nabibigyan tayo ng oras. Amen? Sabi ko nga kahapon, muntik na kaming masandwich. Kung nasandwich kami doon, hindi ko alam kung dead end na ng oras namin. But God is so good dahil niregaluhan po tayo ng oras na mabuhay muli. Mabuhay pa ng mas mahaba sa mundo nito. Amen? Okay. Kaya, yan, sabi ko nga kanina, kaya tayo nandito dahil binigyan tayo ng oras. Pero alam nyo, marami
ang binigyan ng Lord ng oras pero hindi pinapahalagahan yung nagbigay ng oras. Ano? Kaya maraming mga tao ngayon busy sa trabaho. Hindi nabibigyan ng oras ang Panginoon. Na hindi nila alam ang Diyos ang nagregalo ng oras sa kanila. Kaya pag-invite natin, saka na kasi busy ako. Hello? Saka na kasi busy ako. Saka na may trabaho ako. Saka na ng. Paano pag kinuha ng Panginoon yung oras natin at sinabi natin saka na? Hindi na natin maibabalik yung oras na lumipas. Amen ba? Amen. Natutulog na yata kayo ha. Paumpisa pa lang tayo, introduction pa lang tayo. Kaya kapatid, kung binigyan tayo ng oras ng Diyos, pahalagahan po natin ito at dapat lang din na maglaan tayo ng oras para sa Panginoon. Tama po ba? Kaya palagpakan natin ang ating mga sarili. By God's grace, na pinahalagahan po natin ang oras at yung nagbigay oras, kaya po tayo nandito. Okay? Sabi dyan, time is given by God to fulfill your purpose in life. Bakit binibigyan tayo ng oras? Para gawin yung purpose na gusto ng Panginoon para sa atin. Amen? Kasi kung hindi mo na, nagampanan mo na yung purpose mo, o nakikita ka ng Panginoon na hindi mo talaga magagawa yung purpose mo, abay nalakalan ni Apo Diyos na mag-ala itibiyag. Nang runa, ti kabuso, na isuna ti talaga na agtakaw itibiyag. Hello? At dahil Satanas na agtakaw tibiyag, ti kayat na ngay dagiti tao. Yung mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon, nagbibisi-bisihan dyan, ang gusto ng kaaway, nakawin na yung kanilang buhay. Kaya diretsyo na i-impyan mo. Hello? Kaya tignan po natin, kaya ka may oras dahil may purpose ka pa. Sabihin mo nga sa katabi mo, kaya tayo may oras dahil may purpose pa tayo. May purpose pa tayo. Pero mahalagang matutunan natin yung tamang oras at panahon ng Diyos. Okay? Anong title natin? Hindi nakalagay. Medyo malaki yung ating pan. Hindi nakalagay yung iba. Title, Trust God's Timing and Season. Okay? God's timing is the best. Tama po ba? Minsan, may mga gusto natin gawin impromptu, gawin na natin. Impromptu, maging milyonaryo na tayo. Impromptu, may bagong sasakyan. Impromptu, may bagong bahay. Yan ang gusto ng tao. Pero ang sabi ng Panginoon, God's timing is the best. Amen. May tamang timing ang Panginoon. God is never late. Sabi dyan, God is never late. Never early, always right on time. Amen. Stress makes you believe that everything has happened right now. Pag tayo stress, talagang ang gusto natin dapat mangyari ngayon na. Di ba? Ang gusto natin ngayon na. Pero faith reassures you that everything will happen in God's timing. Pero kung may pananampalataya tayo, magtitiwala tayo sa tamang kapanahunan. Amen! Amen. Hallelujah. Ito yung isang text natin. Doon sa binasa natin sa Ecclesiastes 1-8, naglagay siya ng mga time, even in pain, may oras pala para masaktan ka. May oras din nagagaling ka. May oras na iiyak ka. May oras na tatawa ka. Hello? Amen. At sabi dito, pakibasa nga, 1, 2, 3, go. He has made everything beautiful in His sight. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from the beginning to the end. He has made everything beautiful in His time. Hanggang ngayon, bagangan, God made all beautiful in all times, at all times. Hanggang ngayon, bagangan kasjay. Kaya't nangasawan, may mga pangit na pagdadaanan bago darating yung
beautiful in His time. Hello? Ginawa niya ang lahat ng bagay na maganda ayon sa kanyang kapanahunan. May kanya-kanya pong kapanahunan. Amen po ba? Amen. May kapanahunan. Ginawa talagang dinesign ng Panginoon na may kanya-kanyang time. There is an appointed time for everything. At sabi diyan, good things take time. Ang mga magagandang bagay ay hindi instant. Hello? Kaya yung mga nililigawan nyo, pag instant yan, ay, kayo din na mga nagpapaligaw, huwag kayong maging instant. Hello ba? Hello, andyan ba tayo mga young people? Dapat tignan nyo yung tamang kapanahunan ng Panginoon. Amen? Amen. At sabi pa dyan, kung merong star for all season, meron ding the God of all seasons. Ang Diyos ang may hawak ng lahat ng kapanahunan. Amen! Hallelujah. So, sabi ko kapatid kanina, may kanya-kanyang season po tayo sa mundo ito. Are you with me? There is a season of crisis and there is a season of abundance. There is a season of pain, there is a season of joy. And there is a season of sowing. Pag sinabing sowing, may panahon ng pagtatanim at may panahon ng pag-aani. Saan tayo nakakita na binti, butil, yung seeds, apanain muna, tinmubo, nagbunga nga dagos. At dapat nakita tayo makasdyan na nagbunga nga dagos. Awan, it takes time. Sabihin nyo nga, it takes time. It takes time. At iti season, iti bawat may isa. Ano mang season ka kapatid, ang conclusion na rita or end na, He will make all things beautiful in His time. Again, ulitin ko po, ano mang season ka ngayon, pangit man ang nararanasan mo ngayon kapatid, ang pangako ng Panginoon, He will make all things beautiful in His time. Amen. Numaminsan, adda tayo iti season na talagang maligligatan tayo. Yung season na talagang kuskusin mo yung bagasan nyo. Pero ang sabi ng Panginoon, He will make all things beautiful in His time. Hindi yan permanente. Amen. Hello? Amen. Antayin na natin yung in His time. Hindi na pakanta. Alam niyo yung kantang yan, pakikanta nga para mapakinggan ko din. Sige nga. Bakit ako lang? Samahan niyo ko. Sige ate. Hallelujah. Praise the Lord. So there is that appointed time na ginawa ng Panginoon. Kung ngayon naghihirap tayo, sabi ko kanina, hindi yan forever. Amen. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Ayan. The best thing in life takes time. Sabi ko na kanina, paulit-ulit na sinasabi ko, ang lahat ng mabubuting bagay ay hindi yan instant. Gumaganda ang bagay-bagay sa kanyang kapanahunan. Amen? Okay, tingnan na lang natin ito. Pakibasa. Habakuk 2:3, sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito, ngunit hindi magtatagal at tiyak na mangyayari ito. Hindi magtatagal at sabi, tiyak na mangyayari ito. Kahit magtagal ng kaunti, kahit daw magtagal ng kaunti. Ano ang sabi ulit? Hintayin mo lang. Dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon.
mangyayari pa din. Hello? Sino dito yung ang tagal-tagal mo nang nagpipray, pero parang walang nangyayari? Pakitaas na ang kamay. Ba't parang ang tagal-tagal, Lord? Apay na nagbayag. Kaya ang ginagawa natin, dahil naiinip na tayo na ang gumagawa ng kaparaanan. Pero ang sabi ng Panginoon, hintayin mo lang. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, hintayin mo lang daw. Darating din, darating din. Come on, come on. Darating din, amen. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Naniniwala po ba kayo doon? Ang Diyos ay hindi sinungaling at kailanman hindi siya magsisinungaling. At binabahan niya na ang kanyang salita. Ang sabi, kapatid, anak, hintayin mo lang dahil tiyak na mangyayari ito. Pumalakpak ang lahat ng may pananampalataya. Yan ang pananampalataya ng may pananampalataya. Dapat mas malakas. Kasi yan, assurance ng Panginoon sa atin. Ano man yung iniiyak mo, ano man yung hinahangad mo, ano man yung dreams mo, pangarap mo, desire ng puso mo, ang pangako ng Panginoon, tiyak, it shall surely come. Amen. Amen. Nagato iti-promise ni Apo Diyos na haan tayo nga ma-enjoy kasi hindi natin alam ang kanyang salita. Pero pag alam natin ang kanyang salita, yan ang magpapalakas sa atin upang magpatuloy sa pananampalataya. Amen. Kapatid, ang tagal mo nang umiiyak. Ang tagal mo nang dumadasal. Pero ito ang salita ng Diyos para sa iyo. Ang sabi ng Diyos, antayin mo lang dahil mangyayari ito. Amen! Palakpakan tayo mananayaw sa Diyos. Okay? So, haan na makita. An instant is unhealthy and unsafe. Pag instant daw, instant noodles, hindi yan healthy. Marami po ang nasa dialysis center. Wala si kami na. San yung kapatid natin? Ayan. Kung papakinggan natin yung mga story ng mga kasama niya doon, ang iba ay dahil yan ang testimony nila. Wala na silang kinain kundi instant noodles. Instant lahat ang nangyari. Unhealthy at naging unsafe. Okay. Dahil ito'y ubing. Iti nag-eskwela suna. Iti daycare or nursery. Kung nag-graduate na dahil sa college, anya nga tayo tsura na. Anya nga natin ang muna. Kaya nga yan ang pinupunto ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon ng instant. Gusto niya yung may tamang proseso. Hello? And even itong bahay, naglagay ako ng, naglagay ako ng mga example dyan. Itong bahay, pagka hindi maganda ang pundasyon, instant ang pagkakagawa. Rush nilang ginawa na hindi maayos. Ano ang tendency? Kuya, ikaw na nagkakarpintero, Kuya Jaime. Ano ang mangyayari sa bahay pag hindi pulido, hindi instant? Sira. Hello? Kaya pagka in-instant ng Panginoon na inansaran yung panalangin mo, baka ang tendency kasi ay maging kasiraan natin. We don't know, hindi natin alam ang kaisipan at nakikita ng Panginoon. Take note, God is all-knowing. Alam niya kung ano ang magiging kahihinat mo balang araw. Kahihinatnan po natin balang araw. Amen? Amen. Just trust the Lord. Trust the process. Amen? Amen. Ayan instant siguro ka nag-make up. Rush make up. Kaya lahat ng mga rush, lahat ng mga instant, most of them, pangit ang kalalabasan. Amen? Amen? Kaya kayong mga binata't dalaga, huwag kayong magmadali. Kasi mahirap yung maging instant mommy at instant daddy. Tama po ba? Hayaan yung magpagabay kayo sa salita ng Diyos.
Hayaan nyo magpagabay kayo sa magulang nyo. Hayaan nyo magpagabay kayo sa pastor nyo. Amen? Okay. Mahirap yung, sabi nga ni Kwan, kibing-kibing, pakaalaan, ubing. Kaya mga kabataan, tignan nyo yung tamang kapanahunan na kagustuhan ng Panginoon. Amen? Okay. Ayan, example ko. Ito ang tamang proseso na gusto ng Panginoon. From daycare, mag-aaral siya hanggang elementary, high school, at graduate iti college. Hindi po basta-basta ang makagraduate ng college. It takes time. Amen? Okay. Ayan. Ito sabihin ko ulit, kabsat, that the best thing is yet to come. Bakit kaya hindi in-instant ng Panginoon ang mga kagustuhan natin? Yes, may mga times na yung panalangin mo, instant na binibigay ng Lord kasi alam niya, kilala ka ng Panginoon na hindi mo ikakasira. Pero bakit may mga panahon, may mga panalangin tayo na ang tagal-tagal na? Kasi may tamang proseso. There is a process to have that best thing in life. It takes time. Success takes time. Breakthrough takes time. Pati nga marriage Successful marriage takes time. Hindi po totoo yung nag-asawa dahil successful marriage na. Hindi, ang mag-asawa talagang up and down. Diba? Successful marriage takes time. For God's promises, it takes time. For God's blessing, it takes time. Because there's a season for everything. Amen. God's timing is perfect. There is an appointed time. Hindi po minamadali yan. Sa bawat oras, sa bawat dreams, sa bawat vision, may nakatakdang panahon. Amen? Maaari bang kalabitin mo ang katabi mo at sabihin mo, it takes time. Okay. Maaari yung kapitbahay mo, tinatamasan niya ngayon yung harvest or abundant life. Yung katabi mo, tinatamasan niya ngayon yung hindi siya naghihirap. Minsan, tanongin natin, Lord, bakit wala pa yung akin? Ginagawa ko naman yung best ko. Lord, bakit awan pwede kanya? Lord, pagpalain mo naman ako. Diba? Tinatanong natin, question natin ang Panginoon. Pero nakalagay na kanina yung sagot niya. Kung mapatagal man, antayin mo lang dahil mangyayari ito. Amen? Amen. Marahil sa panahon ng katabi mo, ay harvest na niya, huwag kang mag-alala. Susunod ka na. Amen? Amen. Huwag tayong mainggit sa mga blessing ng ating mga kasamahan. Mag-rejoice ka at sabihin mo sa sarili mo, Lord, thank you, bless mo yung kapitbahay ko, susunod na ako. Amen! Dapat ganun ang mindset natin. Kung alam natin ang salita ng Panginoon at binitawan ng Panginoon na mangyayari at gagawin niya yan, dapat mag-rejoice ka. Kung nangyari sa katabi mo, isusunod ka na ng Panginoon. Amen! Amen! Palakpakan tayo niya po Diyos. Dapat ito na niya, alam ko, favorite verse ng mga young people ito, Isaiah 16:22. Ana? Sabi nila, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Kung nasa tamang panahon na, ang Diyos din ang gagawa. Amen. Ang Diyos ang magtutupad nito. Pero sa tamang oras. Amen. You need to understand your season. Bakit kailangan natin intindihin yung season? So you will know what to do. When to speak or when to keep silent. Kailangan natin malaman yung mga kamanahunan, yung season natin para alam natin kung anong gagawin natin. Kasi hindi po pwede na salita ka lang ng salita, may panahon pala para ikaw ay makinig. Dapat alamin natin yun. Na kung kailan ka magsasalita at kailan ka naman makikinig. Kung kailan ka magtatanim at kung kailan ka naman naani. Know God's timing. Amen? Amen. If it's not yet time, huwag ipilit kung wala pa. Yung mga prutas
hindi pa hinog, basit pa lang, pinilit mong pitasin at kinain, initrak naman na. May i-enjoy mo ba? Mapakla na alsam, hindi mo rin i-enjoyin na kainin. Kaya nga antayin mo yung bunga na yan hanggang sa maghinog yan para ma-enjoy mo. Ganyan din po yung ating mga ipinapanalangin, yung ating dinidesire, yung ating mga kagustuhan. Merong perfect time para dyan. Amen? Huwag nating piliting pahinugin. Anong pilit? Anong tawag doon? Hinog sa pilit. Oo. Pangit yung hinog sa pilit na kontonada. God has its timing. Amen? Okay. Ang sabi ng Panginoon ulit, wait for it kahit magtagal. Ang sabi ng Panginoon, ulitin mo ba ulit para gusto kong ulitin. Nasa introduction pa lang tayo. Gusto kong ulitin yan para talagang tumalima sa ating puso. Habakuk 2:3. 2:3 ba yun? Habakuk 2:3. Na, Ivan. Habakuk 2:3. Pwede bang basahin natin ng may kagalakan, may pananampalataya, at malakas? Amen? Sige, pagbilang ko ng 3, basahin natin. 1, 2, 3, go! Sapagkat hindi pa dumarating ang tamang panahon para mangyari ito. Ngunit hindi magtatagal at tiyak na mangyayari ito. Kahit magtagal ng kaunti. Hintayin mo lang dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. Hallelujah! Mangyayari at mangyayari yung inaasahan po natin. Kung yung mga dreams natin, panalangin natin ay para sa ikakaunlad natin at ikakaluwalhati ng Panginoon, ibibigay niya yan. Kasi wala naman siyang ibang sinabi. I have come to give you an abundant life. Pangako ng Panginoon yan. Hindi niya sinabi na dumating ako para pahirapan kayo ng pahirapan lahat. Hindi, pero hindi tayo exempted sa kahirapan. Hindi tayo exempted dyan. Dadanasin natin yan para talagang iproseso tayo para pagdating ng tamang panahon, you are ready to harvest. Amen! Sabi ulit dyan, wait for it. Kahit magtagal, ang sabi niya, hintayin mo lang. So it's on His way. It will come on time. Hello? Sa lahat ng mga nananampalataya, ang sabi ng Panginoon, it will surely come on time. Pwede bang sumigaw ng amen? Amen! Parang hindi naniniwala. Kung ipinapanalangin mo ang kagalingan mo, sumigaw ka ng amen. Kung ipinapanalangin mo ang kaligtasan ng pamilya mo, isumigaw ka ng amen. Pinapanalangin mo ang pagpapala sa pamilya mo, sumigaw ka ng amen. Kasi pangako ng Panginoon, tiyak na mangyayari yan. Amen! Parinig pa ng isang malakas na amen. 1, 2, 3, go! Hallelujah! Yan ang amen na may pananampalataya at may kagalakan. Hallelujah! Minsan nakakalimutan natin na may pangako pala ang Panginoon sa atin. In His time, He will make all things beautiful in His time. Kaya kapatid, hindi lahat kahirapan, hindi lahat problema, hindi lahat bagyo ang darating sa atin. Darating ang oras na dadanasin natin. Ang sinasabi niyang beautiful in His time. Amen! Amen! Hallelujah! So, kailangan natin, kung gusto natin, na ma-enjoy kung ano man yung season mo ngayon, kailangan mo munang malaman kung ano yung mga season natin na pinagdadaanan. Nasaan season ka na ba, kapatid? Okay, so number 1, pakibasa nga yung isang season. Dry season. Ito yung sinasabi nilang hard heart.
struggle or nakalyuhan nga puso. Sabi dito, magasin kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Bungkalin ninyong muli ang napabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng pagpapala. Minsan, andito tayo sa ganitong sitwasyon. Pinatigas na ng takot, pinatigas na ng unbelief, pinatigas na ng kasalanan ng ating puso. Ang sabi pa dito, I will take away the stony heart out of your flesh and I will give you a heart of flesh. Ayan. Yung dry season, gagawa ang Diyos ng mga sitwasyon para bungkalin ang puso natin. Kaya nga, marami, nung time na ako ay nabackslide, nakaluhan, bumalik ako sa kasalanan, ang ginawa ng Panginoon, talagang dinown ako ng Panginoon, talagang brinake ako ng Panginoon na wala akong matakbuhan kundi siya. So yun yung season na talagang i-break ng Lord ang puso natin para manumbalik sa Kanya. Okay? Ito naman yung season na waiting season. Never stop praying even if you can see the evidence. At ako na doon sa Biblia, dito sa Mark 8:26 and 27, at dahil iti agimulmula, kat napan nagmula iti binhi, idinagpas na ngayon mula yung mga seeds na yon, bumalik siya, umuwi siya at natulog. Natulog na ginana. So, inantay niya na lalabas yung kanyang itinanim. Etong waiting season na to, ito yung panahon na hindi mo makita yung mga katugunan ng panalangin mo. Hindi mo makita yung mga magagandang plano ng Panginoon sa'yo. Hindi mo makita yung matagal mo nang ipinapanalangin. Pero may pangako ng Panginoon na kasambit dyan na siya ang kikilos sa paglago. Habang ikaw ay nagpapahinga, habang ikaw ay hindi mo makita, may ginagawa ang Diyos. Sabi niya, ano ba? Hindi ko makita kasi. Okay. Man scatters seed on the ground, night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows. True? He does not know. Hindi natin nakikita ang Lord ang siyang magbibigay ng paglago ng ating mga ipinapanalangin. Para darating ang araw, makita natin ang pasimula ng ating mga pinapanalangin. Amen! Ito yung season na kailangan mong mag-antay kahit hindi mo pa nakikita. Kaya yung mga pinapanalangin mo, parang hindi mo makita, walang kasagutan. Huwag kang mag-alala, may pangako ang Diyos. Hindi mo man makita, may ginagawa ang Lord. He will do something but no day tanga and mulang grow. Take note, yung panalangin is a seed. Ang panalangin, kapatid, ay binhi. Ang pananampalataya ay binhi. Kaya kung ano man ang pinapanampalatayanan mo at hindi mo pa nakikita ngayon, huwag kang mag-alala. Ang pangako ng Panginoon, ako ang magbibigay ng paglago. Amen. So, marag natin binhi, yung binhi, di ba yung seed, hanggat hindi yan na ilalagay na itatanim, haan na-grow. Hanggat hindi nalalagyan ng tubig, hindi yan mag-grow. Pero pag once na itanim yan, hindi pa natin makikita kaagad-agad ang leaves niyan. Unti-unting lalabas. Amen. Okay, next season? Pruning. Ito naman yung season. Diba? Ang daming pains bago makuha yung herb. Unang pain, talagang babasagin tayo ng Panginoon para lumapit sa Kanya. Pangalawang pain, minsan hindi mo pa talagang mag-aantay ka kahit hindi mo pa nakikita ang kasagutan, pilitin mong antayin. Pangatlong pain, pruning. Ang sinasabi dyan sa mga mahilig magtanim, anong ginagawa nyo? Kinakat nyo yung mga ibang dahon-dahon, di po ba? Ano ang purpose nun? Anong purpose ng pruning? Para mas lalong lalago. Okay, makinig po kayo. Some will leave you or God will remove
Material things, people, or situation in your life, that is pruning. He trims what is good to make room for what is greater. May mga tatanggalin ng Diyos sa buhay natin na kahit ayaw natin, pero iaalaw ng Lord na matatanggal yung mga yan para sa mas matinding pagbubunga mo, pag-harvest mo. Amen? Eh minsan nagtatanong tayo, Lord, bakit? Yung kaibigan kong yun, Lord, binigay ko. Lahat, tinulungan ko siya. Pinagkatiwalaan ko siya. Bakit niya ako trinaitor? Di ba minsan nararanasan natin yan? Pero inaalaw yan ng Lord na mangyari yun kasi way yan para matanggal sila sa buhay mo. Pero hindi yan kaparaanan para magtanim ka ng galit. Hindi. Inaalaw ng Lord lang na may mga tao kang lalagyan ng boundary para sa mas matinding plano ng Panginoon sa iyo. Amen! Naranasan niyo na ba na iwanan kayo? Amen. Agad yung mga young people Sino nag-iwan sa inyo? Girlfriend niya? Pamilya, wawa. Ayan. Pero balik tayo doon. Masakit ang pruning. Masakit maiwanan, masakit mabitray. Pero para sa ikakabuti natin. Amen? Tandaan po natin, He trim what is good to make room for what is greater. Kaya yung mga talagang mahilig magtanim, kapilitan, na kailangan nilang tanggalin yung mga dapat tanggalin dyan para talagang mas lumago at mas magbunga. Amen? Okay, meron naman season, next season natin. Ano yung first season? Dry season. Next? Waiting season. Next? Pruning season. Next? Mali yung spelling ng knitting ko. Bakit palitan? Yung knit, yung net. Knitting na dito. Netting season or fruit bagging. Ito naman yung season. Nakikita mo na yung bunga. Nakikita mo na yung open door ng mga pangarap mo, ng mga pinapanampalatayanan mo, pero hindi pa dapat pitasin. Kasi hindi pa time. Hindi pa, yung sinabi natin kanina, huwag pilit sa, ano yun? Pilit sa hinog. Ano? Hinog sa pilit. Baliktad. Pinilit mong pitasin at kainin, hindi mo yan may enjoy. Amen? Kaya dito yung season na nakikita mo, andyan na, pero natututo ka pa rin mag-antay. Amen? Ano ba ang purpose ng bagging? Ang purpose niyan para yung mga ibon ay hindi niya kainin yung prutas. Ang purpose niyan ay para yung mga insect. Handa nga, handa nga bulukan. At pagka mahangin o ano man, may storm, it will protect pa rin yung prutas. Okay, tignan natin. Sabi dito sa Mark 4 and 15. Pwede bang pakibukas sa Bible nyo? Mark 4, verse 4. Tapos jump tayo sa 15. Ano ba itong bird na to? Ano ba ang nire-represent ng ibon? Okay, pakibasa. Azul na. Bukas-bukas tayo ng Bible. Okay, anong sabi sa Mark 4? Mark 4. Sa kanyang paghahasik, may mga binhing na hulog sa paghinang daan. Dumating ang mga ibon at tinukha ang mga binhing iyon. 4 and 15. 15. 4:15. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit dumating agad si Satanas at inagaw ang salita ng Diyos na narinig nila. Okay, so ang purpose nung bagging na yan, nung season na kailangan mong protektahan yung bunga na nakikita mo na,
Bakit mo kailangan protektahan? Dahil andyan si Satanas. Sabi niya sa binasa kanina ni Jenny, yung ibon na yan, it represents Satan. Nakakainin niya yung binhi na yan. Ganun din. Ang Satanas, si Satan, ang gusto niya sirain yung mga bungang yan para magrebelde tayo sa Panginoon. Pero you need to protect your fruit. Kailangan mong protektahan sa paanong paraan. Alam na po natin kung paano natin dapat protektahan ang mga bungang yan. Manatili ka sa pananampalataya. Manatili kang manalangin. Manatili kang lumalabo. Manatili ka sa Panginoon. Amen? So you need to protect your fruit. Kasi ang gusto ng kaaway, gusto ni Satanas, sirain yung bungang yan. And even mga tao, itong mapanira ng ating mga bunga, people who wants to put you down, or even vices, yan ang mga mapanira ng ating bunga. Hello? Amen? Amen. Okay, next. Anong season na to? Anong season na yung next? After nilang binalkot-balkot, ang tagal ng proseso, di ba? Binalkot-balkot na. Ano ang pinakalas na proseso? Ito na yung sinasabi niya sa Ecclesiastes 3:11. He will make all things beautiful in His time. Reaping or harvest season. Hello? Kung tayo nandun pa tayo sa pruning season, or dun sa dry season, or dun sa waiting season, ito ang pangako ng Panginoon. Mangyayari at mangyayari kung mag-aantay ka at hindi ka mag-give up. Amen? He will make all things beautiful in His time. Promise ng Panginoon yan. Kaya, sige lang, kapatid, ang tagal mo nang ipinaglalaban yung pinapanampalatayanan mo. Ang tagal mo nang pinaglalaban yung dinidesire mo. Ang sabi niya ng Panginoon, He will make all things beautiful in His time. Ang challenge lang po, sa panahon na ganito, reaping and harvest season, ang challenge po sa mga tao, ang dami po na nasa ganyang sitwasyon, nagkaroon ng pride. Kaya nung harvest season po nila, pumasok ang pride, pumasok ang mga pagmamalaki. Maraming mga yumaman, hindi na nila makilala, hindi na nila alam paano yumapak daw sa lupa. Hindi na nila alam kilalanin kung sino yung mga tumulong sa kanila. Kaya yun ang iniingatan ng Panginoon sa atin, na dapat hindi tayo maging ganon pagdating ng araw ng harvest mo. When time comes, na binigay ng Diyos yung hinihiling mo, iwasan niyo po na maranasan. Pasukan tayo ng pride. Amen? Okay. So, anong season ka? Sabi ko kanina, dry season. Yung parang ibabalik ka ng Lord, babasagin ka ng Lord para manumbalik ka sa Kanya. Waiting season, nandyan na, naitanim na yung word ng Lord, yung mga pangako ng Lord, yung faith mo, yung pinapanampalatayanan mo, yan, naitanim na. Sowing season yun. And, tama ba nilagay pa doon yung sowing season? Wala. Ayun, hindi. Dry season, hindi na ilagay na. So, dyan, Kwan, yung sa waiting season is yung pagtatanim din. Once na naitanim mo yan, antayin mo, dineclare mo, pinadalangin mo. Once na dineclare mo yan, pinanampalatayanan mo yan, dapat antayin mo. Naitanim na yan, antayin mo. Pruning season, yan yung mga nakita mo na lumalago na, may paglago na, nakikita mo na yung panalangin mo, parang papunta na doon, may mga open door na, pero kailangan may tanggalin ng Diyos sa buhay mo. Kaya may mga pagsubok ka pa rin mararanasan. And, baging season, nakikita mo na talagang nandyan na yung bunga. Pero kailangan mong protectionan yung mga fruit na yan dahil hindi pa pwedeng ma-harvest. Yung mga panalangin mong yan. Halimbawa, pag nag-a-apply ka ng trabaho, pag nag-apply ka ng trabaho, sinabi nilang tatawagan ka. I-claim mo na yon. Claim mo na yon. Bantayan mo na yan ng panalangin kasi pwedeng sirain ng kaaway yan. Yun ang sinasabi ko, baging moment.
Kailangan mong bantayan yan sa panalangin. Iluhod sa panalangin. Proteksyonan sa panalangin. And, ayan na, darating na sa atin ang harvest season. Amen. So, sa mga season na yan na ating pinagdadaanan, meron tayong dapat pag-aral, meron tayong dapat matutunan. Meron akong nilagay dyan na for F, to consider in any season. Apat na F na kailangan natin i-consider pagdating ng mga season natin yan. Any season na sabi niya. Fear not, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Pag once natakot ang pumapasok sa atin, nawawala na yung pananampalataya. Pero ang sabi ng Panginoon, anumang season ka, dapat manatili yung pananampalataya. Amen. Fret not, sabi niya. Sa Psalms 27, kopyahin niyo na lang yung verse. Fret not, ibig sabihin, huwag kang mainip. Magkaroon ka ng patience, huwag kang mainis, huwag kang mainip. Kasi ang pangako na naman, it shall surely come. Amen. At sabi pa dito, forget not. Ano yung hindi mo i-forget? Sa anumang season ka, anumang season meron ka ngayon, meron ka dapat huwag kalimutan. Ano yung huwag mong kakalimutan? Sa James 1 verse 25, nakalagay dyan na huwag mong kalimutan ang salita ng Diyos dahil yan ang magpapatatag sa iyo. Amen? At sabi dyan, faint not. Bakit? Sa mga panahon ng waiting, sa mga panahon ng pruning, ng baging, manghihina ka. Pero ang sabi ng Panginoon, piliin mong maging matatag. Piliin mong manampalataya. Amen? Okay, eto na. Malapit na po tayo. Yung apat na is naman. Explore your season. Yung pinupuan mo dito, kailangan mong alamin kung anong season ka para alam mo kung anong gagawin mo. Next. Embrace your season. Kailangan mong tanggapin. Kung nasa painful season ka man, dry season ka man, waiting season ka man, pruning season ka naman, kailangan mong tanggapin yan, kapatid. Kasi kung hindi mo matanggap na nandyan ka sa season na yan, lagi ka na lang maiinggit sa kapitbahay mo. Kailangan mong tanggapin kung anong season ka. At kailangan mong tanggapin na nasa proseso ka. Proseso ng Panginoon yan para dun sa harvest na gagawin ng Lord para sa'yo. Amen! Enjoy your season. Paano enjoy your season? Choose joy. Kahit masakit yan, piliin mo pa rin ang joy. Ano ang difference ng happiness at joy? May idea ba tayo? Nakita ko lang po sa Facebook eh. Sabi niya, ang happiness daw ay depende sa season yan. Magiging masaya ka kung yung season na yan ay kagalakan. Kung kasiyahan. Pero ang joy, malungkot man na season o masayamang season, meron ka pa rin joy. Yun ang gusto ng Panginoon na meron sa atin. We will enjoy the season na meron ka. Enjoyin mo lang. Amen? Amen. And sabi pa dyan, rejoice with others' harvest. Ang isang mananampalataya. Kung ikaw ay isang Kristiyano, huwag mong kaingitan ang harvest ng iba. Makigalak ka. Kung yung iba ay nag-harvest, makipag-rejoice ka. Dahil sinyales yan na darating yung para sa iyo din. Amen? Okay, isa pa? Endure your season. Bakit sinabing endure? Kailangan mong tiisin. Maging malakas ka hanggat hindi mo pa nakikita yung harvest time mo. Kailangan mong maging malakas upang maantay mo hanggang sa kanyang pagdating. Yung harvest na yan. Amen? Amen. Bakit ba kaya? Kasi may mga delays. Bakit itong may mga times? Kasi yan is to test your faith. Amen? Kaya kapatid, anumang season ka, huwag mong kalilimutan. Ano yung 4 E's? Explore it. Ayan, alamin mo kung anong season ka. Ha? Embrace it. Yakapin mo kung anong season ka. Kasi dadaan lang din yan. Enjoyin mo. I-endure mo hanggang sa maranasan mo yung pagka-harvest mo. Tumayo po tayo.
Kapsat, we are all the same. Pare-parehas lang tayo. Meron tayong hinahangad, meron tayong itinatanim sa panalangin, meron tayong itinatanim sa pananampalataya, meron tayong desire na gusto natin. Pero gaya ng sinabi ng mensahe kanina, success takes time. Breakthrough takes time. Lahat ng bagay, it takes time. Kasi ayaw ng Panginoon ng instant. Yung time na yan is the time na ipoprocess tayo ng Panginoon. Habang pinoprocess ng Panginoon yung dinidesire natin, yung mga itinatanim natin sa panalangin, habang pinoprocess niya yan, dapat tinahayaan din magpoproseso tayo sa Panginoon. Amen? Ano mang season meron ka ngayon? Nasa dry season ka na, kapatid. Pruning season or hindi ka season nito. May salang in the conclusion ni Apollos. In Ecclesiastes 3 verse 11, He will make all things beautiful in His time. Learn to trust God's timing. Kailangan natin magtiwala sa tamang kapanahunan ng Panginoon. Mahirap magantay. Diba? Alam ko, kasi we are all the same. Katulad nyo, may inaantay kayo, may pinapanalangin din kayo. Even kami. Meron kaming inaantay, meron kaming pinapanalangin. Pero bago mangyari, bago ibigay ng Lord lahat yan, hayaan natin na magpaproseso tayo sa Panginoon. Manatili tayo magtiwala sa Kanya. Let's have that patience to wait. Kasi ang pangako niya, ano ulit yung pangako niya? He will make all things beautiful in His time. There is an appointed time para dyan. Hindi lahat-lahat kahirapan. Hindi lahat-lahat problema. Hindi lahat-lahat unanswered prayer. Darating ang oras na ang Diyos mismo ang nagpangako sa atin. In my perfect time. Sa perfect timing ng Panginoon ay ipaparanas niya sa atin. Lahat ng yung mga itinatanim, lahat ng mga pangako ng Diyos ay mararanasan natin in His perfect time. Kung hindi pa natin nararanasan yung harvest time na yan, hindi pa tayo sa season na yon. Kapatid, ulitin ko ulit. Habakuk 2:3, tiyak na gagawin ko, sabi ng Panginoon. Mapatagal man yan, mapatagal man ng kaunti, huwag kang mainip. Dahil gagawin ko, mangyayari lahat yan sa tamang panahon. Just trust God's timing enough. Pwede bang itaas natin ang ating mga kamay? At lahat ng mga inaantay natin sa Panginoon, pwede bang i-abot ulit? Parang gesture yan eh. Lord, awatong daitoy. Lord, awatong. Tanggapin mo itong mga pangarap ko na gusto kong mangyari. Panginoon, tanggapin mo yung mga dinidesire ko ito na ikaw naman ang naglagay. Panginoon, iyaw-awat mo kung kalay ito yung nakalarap ko. Panginoon, iyaw-awat mo na ito'y. Panginoon, ito yung mga pinapanampalatayanan ko, Panginoon. And I believe sa pangako mo, Panginoon, lahat ng ito ay mangyayari in your perfect time. Ibibigay mo ang mga ito.
pray for you. Hallelujah. Wala po Diyos. Thank you for your word, O God. Thank you for the confirmation of Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na sinabi mong may katiyakan, Panginoon, na mangyayari. Mangyayari ang mga ito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, sa mga anak mo ito. Hayaan mo silang tumatag sa oras ng proseso, sa oras, Panginoon, ng pag-aantay, sa oras ng pruning, sa oras, Panginoon. Nagbait, hayaan mo sila, Panginoon, na maging matatag at mapuno ng pananampalataya. Tanggalin mo ang takot sa bawat isa, Panginoon, at pagtan mo ng pananampalataya, Panginoon. And Lord, ilagay mo sa kanilang puso, sa aming mga puso, Panginoon, ang iyong salita na tiyak na mangyayari. You will make all things beautiful in your time. Lord, we trust in your timing. Kahit ngayon, Panginoon, ay nahihirapan kami. But Lord, magagalak kami dahil may pangako ka. Gagawin mo. Gagawin mo. Isang katuparan mo, Panginoon. Sasakalihan mo ang lahat ng mga ito, Panginoon. Hallelujah. Sige. Pwede ba gamitin natin yan? Sige. Let's continue to talk to the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Okay? Next pa yan. Meron ako parang isang pulot sa akin. Inaalala yung kanta nito na to remind us na walang mahirap sa Panginoon. Awitin natin ito as our declaration. Deklarasyon natin para ma-uplift din tayo, mapaalala sa atin na anumang mga bagay ang inaantay natin ay hindi mahirap yan sa Panginoon. Let's just trust God's timing. Okay? Worship team, makikanta rin tayo. Sige, hallelujah, hallelujah. Higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong Mamigay, and have faith. sa aking kalakasan. Sige, 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 sige. Hallelujah. Minsan ay hindi nagkulang, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Hallelujah. Oh. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Amen. Wala ka dapat kakambahan. Hallelujah. Lord, we declare
Amen. Hallelujah. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo. Hallelujah. Di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Yes, O God. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Sige, for the last time. Last time ng ating kamay. Hallelujah. Wala sa Diyos. Awasan na kita yung ating karasyon din, O God. Ikaw ang Panginoon. Yes, God. Yes, O God. Wala. Hindi natin ka. Wala. Imposible ka. Thank you, Lord. Walang mahirap sa'yo. O Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Hallelujah. Hallelujah. Mahirap. Walang mahirap. Hallelujah. Hallelujah. Wala po Diyos. We thank you, Lord. We thank you, God. Dahil walang mahirap sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na may tatag sa amin na walang mahirap sa iyo. Walang imposible. Yung mga bagay na akala namin na hindi mangyayari, Panginoon, ay simple lang sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kami bigyan ng pananampalataya. Ano bang season meron kami ngayon, Lord? Give us the faith to continue. Give us the strength, Lord. At patuloy, Panginoon. Tatak mo sa aming puso't isipan na walang mahirap sa iyo, Panginoon. Strengthen our faith. Maraming salamat po, Diyos. Dalangin ko, Lord, hayaan mong maranasan ng mga anak mo ang harvest season. And they will testify, Panginoon. They will testify your goodness. Ikaw, ka naman siyang nagpatatag sa kanila. Upang, Lord, sa panahon ng harvest nila, they will testify, Panginoon, ng iyong mabuti. Maraming salamat, Panginoon. At lahat ng mga nananampalataya na anuman ang iyong mga hinihiling, walang imposible sa Diyos. Amen. Lahat ng mga nananampalataya na mangyayari, lahat ng iyong mga pinapanalangin ay sumigaw ng Amen.